Magandang araw po. Muli, ito po ang inyong lingkod, ka Johnny D. Welcome, ka Johnny Tudor TV. Welcome back. Ito po ang inyong lingkod, ka Johnny Dip. Usapang utang, usapang ola. So, sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayong araw na ito. At hingin ko lang po sana sa inyo ang suporta sa aking mga ibang pages and accounts like sa TikTok at saka sa Facebook. Yung pong online loan scams and modus. Yan po. Makita nyo. Tapos yung aking sa TikTok, yan Janitor TV rin po. Sana supportahan nyo rin po ang aking mga accounts at mga pages. At kung newbies po kayo, subscribe na po kayo. At sa mga legit at loyal subscribers ko po, marami pong salamat. At sana po huwag po kayo magsawang sumuporta sa aking channel. At hit nyo na yung thumbs up. Tapos pakikalat na po yung ating video, share nyo na po. Tapos hit nyo na yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin about sa mga online lending apps, unfair debt collections and harassments, at kung ano yung mga karapatan niyo upang paano po malabanan ang inyong sitwasyon na kung saan ay kayo ay namang problema sa kanila mga harassment sa mga ginagawa nila sa inyo na panggugulo. At sa paano para sa legal, syempre doon natin nalaban yan. At ngayon meron tayong sasagutin na message. Nakita ko lang din, ito po yung sinabi niya is, "Good day client, galing na po kami sa inyong barangay kanina para mag-contact ng legal action. Nakausap na po namin si barangay chairman upang ma-blatter kayo sa complaint sa small claim o estapa. Pero hindi na po namin papaabutin sa ganong senaryo. Instead, kukuhanan o hahatakan na lang po namin kayo ng gamit nilang collateral payment. Pasensya na po kayo sa gagawin naming aksyon. Pakibayaran na lang po ito as soon as possible before Monday para malinis mo po ang iyong record dito. Salamat po." Patawa talaga to mga all agents, ano? Patawa talaga, masyado talagang hindi ko alam kung saan nila kinukuha yung katangahan nila, kung paano sila magpo-provoke, mag-approach sa mga kliyente nila ng maayos. Tingnan nyo ha, doon pa lang sa good day client, sablay na. Dapat pangalan na kaagad noong borrower. Kasi may number naman sila, alam naman, kaya kinukontak nila. Dapat alam na nila yung number na yan. Automatic na yung pangalan dapat na kunwari ako, good day janitor. Ganun dapat, hindi client lang. Ano yan, for all? Send to many, yung text na yan. Yan ang gusto ko ipaalam sa inyo, na lahat yung mga ganyan, hindi lang kayo nakaka-receive ng ganyan. Kaya kung may magtatanong sa akin na kung totoo ba yung ganyan sinasabi, hindi. Galing na po kami sa inyong barangay kanina para mag-conduct ng legal action, o diba? Galing na pala ng barangay eh. O ba't hindi ka pa nagpunta? Yung doon sa all agent na nag-text niya, ba't hindi ka pa nagpunta doon sa bahay nung borrower? O kaya ipinatawag mo sa barangay kung totoo yung sinasabi ng mga all agents na yan, di ba? Sablay na kaagad yan. Diyan pala makikita mo na yung katangahan nila sa pakikipag-approach sa mga borrower. Nakausap na po namin si barangay chairman upang mai-blatter kayo sa complaint na small claim o estapa. Di ba? Another sablay na naman, another katangahan. Nakausap si barangay chairman para raw mai-blatter sa small claims o estapa. Ang layo po ng small claims sa estapa. Tandaan nyo, yung small claims, civil case. Small claims court. Ibig sabihin, doon kapag uusapin yung inyong mga utang doon sa small claims court. Ibig sabihin, korte yun. Small claims court. Doon pag-uusapan yung utang. Yung estapa is criminal case. Paano pumasok yung estapa doon sa small claims court? Criminal po. Criminal case po ang estapa. Napakalinaw po na hindi totoo ang pinagsasabi nito. Pero hindi na po namin papaabutin sa ganoong senaryo. Instead, kukuhanan o hahatakan na lang po namin kayo ng gamit nilang collateral payment. Anong nilang? Sinong nilang? Ang gulo nito. Pati grammar. Tagalog na lang, mali pa. Instead, kukuhanan o hatakan na lang namin po kayo ng gamit bilang collateral payment. Dapat ganun ang words at hindi in. Diba? Halatang walang pinag-aralan tong mga ula agent na to. Filipino language na nga yan, mali pa yung grammar niya. Saan pa kayo kumukuha ng mga nyo? Ng mga, ewan ko, may laban ba yung mga utak ng mga yan? Sabaw.
Buti pa yung pares ni Diwata, sabaw pero mabenta. Eto hindi ko man lang mabenta kasi siguro kahit 20 yung utang nito mga to. Kahit nga 5, di ko bibili niya. No? Bilang collateral payment. Kaya pupuntahan ka, hatakan ka na, doon na ka sa barangay, di ba? Pumunta na nga ng barangay, tapos hindi pa pumunta para hatakan na, kung totoo yung sinasabi niyan. Tsaka isa pa, kung magko-collateral payment, nung hahatakan ka, dadaan pa rin po yan sa korte. Hindi yan basta-basta. Tsaka hindi ka nadadaan sa barangay kung ikaw ay isang under ng korporasyon o kumpanya dahil bawal kayong basta-basta pumasok dyan dahil hindi naman po kayo same resident kung nagkataon na ibsa sa ibang lugar yung company na yan. Tsaka hindi naman kasi pares na individual na nakatira doon sa barangay. Ako man kasi may experience ako sa pagpapabarangay dahil hindi nga ako residente ng barangay na yon. Pero siyempre kinausap pa rin ako nung nirereklamo namin at hinarap pa rin kami. Pero kung tutusin bawal po kami ron. Maliban na lang kung maayos na usapan lang yung gagawin. Pero kung tutusin bawal po talaga yun. Kailangan talaga doon kami sa barangay namin. Total pumunta sila sa barangay namin noon. May ginawa rin silang kalokohan. Ginawa rin namin yung ginawa nila. Kumbaga, ginawa ko lang space of their own medicine. Pinabarangay kami noon. Pinuntahan kami kahit di sa residente ng barangay. Binalikan namin. Binalikan din namin doon sa barangay nila para takot din pala. Di ba? Ganun lang yun eh. Takutan lang yun kung talaga pumupunta sa barangay mga OLA agent yan. Ngayon, kung ganyan ang mga binibigay sa inyong mga text, save nyo yan. Kasi katunayan yan at katibayan na nagsisinungaling sila. Kasi pag pinakita niya kay barangay chairman, sinabi nila nagpunta sila doon sa barangay at nakausap niyo si chairman, wala naman nakausap na nagpa-blatter or something like that, yung petsa na yan, yung araw na yan, is malalaman na ginagamit si barangay chairman doon sa kanilang mga panghaharas. Pagkatapos, wala pang binibigay na pangalan ng Ola Company, di ba? Ng lending company. Kita niyo naman, pakita ko ulit. Ni sa hinuhap wala man lang pangalan. Kunwari si Digido, wala lang nakalagay Digido Finance Company, dapat nakalagay sa babayan kung anong company siya. Wala saan ka magbabayad? Sino loko-loko magbabayad sa hindi niya alam kung sino babayaran niya? Hindi po ba? Lalo na kung marami kayong mga OLA. Sino yung OLA na babayaran niyo diyan, di ba? Doon pa lang mindset, yung katangahan ba, wag ilalagay sa wag ilalagay sa araw-araw na pamumuhay, no? Ewan ko nga kaya minsan huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganyan text pasensya na po kayo sa gagawin namin aksyon. Pakibayaran na lang po ito as soon as possible before Monday para malinis po ang iyong record dito. Salamat po. Saan nililinisin yung record sa text? Sa text na pinasa nyo na hindi naman alam kung anong OLA company kayo. Yan sinasabi ko sa inyo kaya hindi kayo binabayaran dahil magsasabi kayo ng mga ganyang pagbabanta o pagsasabi ng kasinungalingan, hindi nyo masasabihin kung anong company kayo, di ba? Useless. Napaka-useless. Useless common sense. Yan at talaga useless common sense. Useless logic ng mga utak ng mga agents. Kasi nga, system generated. Kumbaga sa scripted na yan. Paulit-ulit na po nila yung pinapasa kung kanino sa lahat ng mga borrowers nila. Kumbaga send to many na po yan para hindi na sila mahihirapan makipag-transaction o makipag-usap doon sa mga borrower. Kumbaga, lahat yan, pasahan nyo ng ganyan klaseng script. Tinaliwanagan kayo ngayon dito sa ganitong klase ng mga text Kasi yun, ito ang giningkod ka, Johnny ng Johnny Tortibet. Ito ang Johnny Depp. Usapang utang, usapang OLA.